strangest o pinakakakaibang deep sea creatures na natagpuan sa Pilipinas. Talaga namang magugulat ka dahil hindi mo akalaing may ganito palang klaseng creature na nakita dito sa atin. Tara, alamin natin. Pinoy's World TV. Number 12, tripod fish or Bathypterois guentheri. Mukha itong isdang nakatayo sa tatlong paa, ngunit ang tripod nito ay pinahabang ray ng pelvic fins at buntot. Ginagamit nito ang mga yon upang manatiling nakapwesto sa malambot na seafloor, kadalasang nakaharap sa agos. Sa halip na hapulin ang pagkain, hinihintay nitong dalhin ng tubig ang maliliit na crustacean at iba pang organismong maaari nitong masagap. Dokumentado ang mga ito sa malalim na bahagi ng Pilipinas. Nakatira ito sa continental slope, karaniwang 800 hanggang 1,500 meters at umaabot sa 26 centimeters. Maliit at mahina ang mga mata nito, kaya ang sensitibong pectoral fins nagsisilbing parang antena upang maramdaman niya ang prey. Sa ilang tripod fish, ang isang individual ay may parehong male at female reproductive organs. Praktikal na adaptation sa lugar kung saan napakahirap humanap ng kapareha. Number 11, starry deep sea batfish or Halietopsis stellifera. Kung may isdang mukhang maliit na alien pancake, ito na yon. Ang isdang ito ay may patag at halos bilog na katawan, maliit na buntot at may mga palikpik na tila braso at paa. Sa halip na tuloy-tuloy na lumangoy, gumagapang o naglalakad ito sa seabed gamit ang pectoral at pelvic fins. Naitala ito sa Philippine waters sa ilalim ng 410 hanggang 1,372 meters. Napakalit ito. 7.1 centimeters lamang ang pinakamalaking naiulat na sukat. Ang pangalan nitong Stellifera ay tumutukoy sa tila bituin na maliit na bukol sa katawan. Tulad ng ibang batfish, meron itong binagong pang-akit sa harap ng ulo para sa maliliit na prey. Dahil mabagal at hindi mahusay lumangoy, umaasa ito sa camouflage, maingat na paggapang at biglang pagsunggab sa mga hayop na dumaraan sa ilalim. Number 10, common fangtooth or Anoplogaster cornuta. Walang common sa mukha ng fangtooth. Malaki ang ulo, madilim at magaspang ang balat at napakahaba ng dalawang pangil sa ibabang panga. May espesyal pang puwang sa bungo upang hindi nito matusok ang sariling ulo kapag sinira ang bibig. Kabilang ito sa mga isdang may pinakamalaking ngipin kung ihahambing sa laki ng katawan. Sa kabila ng nakakatakot nitong itsura, umaabot lamang ito sa 17 hanggang 18 centimeters. Naitala ito sa Philippine deep sea waters at may depth range na umaabot sa halos 5,000 meters ang baba. Bagamat ang adults mas karaniwang nasa 500 hanggang 2,000 meters lamang. Magkaibang itsura ng juvenile at adult. Kaya minsan, napapagkamalan silang magkaibang species. Kumakain ito ng isda, pusit at crustaceans. Mahalagang malalaking pangil upang hindi makatakas ang bihirang prey na masasalubong nito. Number 9, Sloan's viperfish or Chauliodus sloani. Parang pinaghalong ahas, isda at buhay na Christmas lights ang Sloan's viperfish. May mahahabang pangil, malalaking bibig at hanay ng photophores, mga organong gumagawa ng liwanag sa ilalim ng katawan. Ang unang ray ng dorsal fin mahaba at may kumikislap na dulo na ginagamit na parang pain. Naitala ito sa Pilipinas at maaaring matagpuan mula 200 hanggang 4,700 meters ang ilalim. Umaabot ito sa 35 centimeters. Sa gabi, umaakit ito sa mas mababaw na tubig upang manghuli pagkatapos ay bumabalik din sa
kalaliman doon naman sa araw. Ang unang vertebra sa likod ng ulo nito ay tumutulong sumipsip ng puwersa kapag mabilis itong sinara ang panga. Sa deep sea, bihira ang pagkain, kaya kapag may dumaan na prey, kailangang makakagat at mahawakan agad ito. Number 8. Cookie cutter shark or Isischius brasiliensis. Maliit ito ngunit literal na kumukuha ng bilog na cookie mula sa mas malalaking hayop. Ang cookie cutter shark ay may makapal na labi na parang suction cup at matatalim na lower teeth. Kumakapit ito sa tuna, dolphin, whale at iba pang tumaraang hayop. Saka iniikot ang katawan upang magtanggal ng bilog na piraso ng laman. May mga specimen na naitala sa timog ng Pilipinas. Matatagpuan ang species mula sa ibabaw hanggang humigit kumulang 3,700 meters bababa. Umaabot sa 42 centimeters ang laki nito at 56 centimeters ang mga babae. Karamihan sa ilalim ng katawan nito may photophores ulit na kumikinang na berde. May maitim din itong color sa lalamunan na pinaniniwala ang maaaring magmukhang maliit na silhouette ng prey. Kapag lumapit ang mga mas malalaking mandaragit, ang tila biktima ang biglang kumakagat. Number 7. Six-gill stingray or Hexatrichon bikelli. Mukha itong ray na may napakahabang malambot na ilong. Ang ray na ito ay may malapad na katawan, makapal na snout at buntot na may tinik. Ngunit ang pinaka nakakatanging bahagi nasa ilalim. Meron itong 6 na pares ng gill slits samantalang 5 lamang ang karaniwan sa mga ray. Ito rin ang nag-iisang buhay na kinatawan ng pamilyang Hexatrigonidae. Dokumentado ito sa Filipino Deepwater Records. Nakatira ito sa malambot na seabed ng continental slope mula 350 hanggang 1,120 meters at maaaring umabot sa 143 centimeters. Pinaniniwala ang tumutulong ang mga mahabang nguso sa paghahanap ng nakatagong isda at invertebrate sa putik. Dahil bihirang mahuli at halos hindi nakikita ng buhay, marami pa ring hindi alam tungkol sa reproduction, lifespan at kilos nito. Patunay na kahit malaking ray kayang manatiling misteryoso. Number 6. Spiny Sea Devil or Neoceratias spinifer. Karaniwang kilala ang deep sea anglerfish sa umiilaw na pain sa ulo. Ngunit iba ang Spiny Sea Devil. Ang adult female nito ay walang karaniwang fishing rod at glowing lure. Sa halip, meron itong mahahabang ngiping nakausli sa labas ng mga panga, kaya mukha itong lumalangoy na bitag. Naitala ang animal na ito sa Philippine waters at maaaring matagpuan hanggang 1,200 meters. Ang female ay umaabot lamang sa mga around 11 centimeters. May kakaiba sa lalaki. Napakaliit nito at kumakapit lamang sa babae. Sa kalaunan, nagdurugtong ang kanilang balat at blood vessels kaya nagiging permanenteng reproductive partner ang male at umaasa sa female para sa nutrisyon. Sa mundong halos imposibleng makahanap muli ng kapareha, extreme solution ito. Literal na nagiging bahagi ng katawan ng partner. Woo! Number 5. Luzon hagfish or Eptatretus luzonicus. Walang panga ang Luzon hagfish. Parang igat ang katawan at kaya nitong gawing malapot na ulap ang tubig. Kapag natakot, naglalabas ito ng mucus at napakanipis na protein threads. Kapag humalo sa seawater, nagiging makapal na slime na maaaring bumara sa hasang ng umaataking isda. Upang linisin ang sarili, tinatali nito ang katawan sa isang buhol at pinapadaustos yun mula sa ulo hanggang buntot. Ang Eptatretus luzonicus kilala lamang mula sa Pilipinas. May mga specimen mula sa Verde Island Passage sa ilalim na 578
to 710 meters sa seabed. Hanggang buhangin, umaabot ito sa 56.3 centimeters. Isa sa mga record ay mula sa tubig na 6.8 degrees Celsius, malamig kumpara sa tropical na ibabaw. Nagagamit din nito ang pagbubuhol upang magkaroon ng leverage habang kumakain ng mga bangkay. Hindi ito mabilis, ngunit ang slime at flexible na katawan napakahusay na depensa. Number 4, Philippine Angel Shark or Squatina kailieti. Mukha itong ray na may pakpak, ngunit isa talaga itong shark ha. Patag ang katawan ng Philippine Angel Shark at malapad ang pectoral fins. Maaari nitong bahagyang ibaon ng sarili sa sediment at biglang sunggaban ng prey na malapit. Parang buhay na bitag na nakahiga lamang sa seabed. Mas misteryoso pa ito dahil nilarawan lamang ang species noong 2011 mula sa iisang specimen na nahuli sa malalim na tubig ng Luzon. Isa itong immature female na 32.8 centimeters ang haba mula sa ilalim na 363 hanggang 385 meters lamang. Kaya hindi pa tiyak kung gaano ito kalaki kapag adult. Saan nagpaparami? Ilan ang populasyon at gaano kalawak ang tirahan nito? Ang scientific name nito binigay para kumilala sa shark researcher na si Gregor Kailiet. Isa itong malinaw na halimbawa ng hayop na umiiral sa sariling dagat natin, ngunit halos hindi pa natin nakikita. Number 3, Megamouth Shark or Megachasma pelagios. Isa itong shark na may higanting bibig, ngunit kumakain ng hindi tao kundi ng plankton. Ang megamouth ay isa sa 3 kilalang filter feeding sharks, kasama ng whale shark at basking shark. Binubuka nito ang bibig habang sinasala ang maliliit na organismong lumulutang sa tubig at maaari itong umakyat o bumaba kasunod ng plankton. May mga mahahalagang megamouth record sa Pilipinas. Noong 1998, isang 5.5 meters na lalaki ang naitala sa Jalar Bay. Noong 2009 naman, isang humigit kumulang 500 kg na specimen ang nasilo malapit sa Donsol. Ika-41th documented record pa lamang sa mundo nung panahong yun. Pinakakahanga-hanga ang natagpuan sa Aurora noong November 2023. Isang 5.6 meters na buntis na babae na may 7 pups. Ito ang unang documented pregnant megamouth shark at nagbigay ng mahalagang ebidensya tungkol sa reproduction ng napakabihirang species na ito. Number 2, Squidworm or Teuthodrilus samei. Hindi ito squid at hindi rin ito ordinaryong bulate. Ito ay isang free-swimming polychaete worm na may 10 mahahabang appendage sa ulo, kaya parang pusit na may segmented na katawan. May mga palikpik na parang sagwan sa magkabilang gilid na ginagamit sa mabagal na paglangoy. Natuklasan ito noong 2007 sa Celebes Sea, malapit sa Tawi-Tawi. 7 specimen ang naobserbahan o nakolekta sa lalim na 2,028 hanggang 2,912 meters. Karaniwang nasa loob ng halos 100 meters mula sa seafloor, ngunit hindi gumagapang sa ilalim. Umaabot ito ng 9 centimeters. Pinaniniwala ang kumakain ito ng marine snow, malilit na piraso ng organikong material na bumabagsak mula sa itaas. Ang pangalang samei parangal sa mga sama ng reliyon. Sa halos 3 kilometrong lalim, may bulate palang lumalangoy na parang pusit at nabubuhay sa mga mumo mula sa ibabaw. Number 1, Bathynomus wilsoni, ang bagong supergiant isopod ng Sulu Sea. Kamag-anak ng maliliit na pill bug sa lupa pero lumaki na parang armored alien. Ito ay isang supergiant isopod na may matigas na segmentadong exoskeleton, maraming paa at malalaking mata.
Ang sinaunang body plan nito ay epektibo sa malamig, madilim at high pressure na kailaliman. Formal lamang itong nilarawan bilang bagong species noong 2025 mula sa Sulusi. Ang female holotype ay 215mm o 21.5 cm habang ang lalaki ay 112mm ang male paratype. Pareho silang mula sa lalim na 2,500 meters sa Sulu throw. Ang pinakamalalim na record para sa genus na Bathynomus ay ito. Sa ngayon, kilala lamang ito mula sa lugar na yon. Tinatawag itong supergiant dahil lumalampas sa 15 centimeters ang mature members ng grupong ito. Mahigit isang kapat ng pinangalanang Bathynomus species ang nilalarawan lamang sa nakaraang dekada. At yan ay parang fossil. Hindi ito alamat ha, CGI o fossil talaga. Bagong kinilalang higanteng isopod ito mula mismo sa Pilipinas. At yan ang mga hayop na super strange na makikita sa deep sea water ng Pilipinas. Ano guys? Nag-enjoy ba kayo? May nakita na ba kayo sa nasa listahan natin? I-comment nyo naman. At syempre, huwag nyo naman kalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe sa ating maliit na channel. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy dito, at may Pinoy doon. At syempre, may Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!